Sa kabilang banda, si Katrina. Nakakapagod ang araw na ito. Ang pananatili sa bahay ng isang buwan ay hindi magandang ideya. Kadalasan, nakakapagtrabaho ako ng 12 o higit pang oras ng walang pahinga, ngunit ngayon, I took 2 breaks. Medyo sumakit ang likod ko sa pagkakaupo ng tuwid, at ramdam ko ang pananakit ng leeg ko. Sanay na akong magtrabaho sa bahay, at maging komportable sa aking kama o sa sopa. Para akong spoiled brat na nagrereklamo. For some reasons, ang lahat sa opisina ay tahimik at nagtatrabaho ng mas naaangkop. Walang kalokohang pagkakamali, walang kulang, lahat ay busy sa kanilang mesa, walang chismis. I found it weird, kaya tinanong ko si Neri about it. Bakit lahat ng tao, weird? Naguguluhang tanong ko. Ikaw ang mafia bride, sagot niya sa kakaibang tono. Nagsalubong ang kilay ko, and medyo takot sila sa hobby mo. Ipinaliwanag niya. Bakit? Dito ako nagtatrabaho, hindi siya, tinuro ko. Well, she trailed off suddenly, mukhang kinakabahan. Ano? When you were working from home, araw-araw pumupunta dito si Jason, para hanapin ka, pagtatapat ni Neri na ikinagulat ko. Bakit gagawin iyon ni Jason? Hindi naman kami magkaibigan, o kung ano paman. Hindi ko sinabi sa'yo dahil ayokong ma-stress ka. Araw-araw ko siyang tinatakot na ipapakick out ko siya ng security guy, at aatras siya at aalis. Until last week, he was more stubborn and a pain in the ass. Nagpatuloy si Neri sa pagpapaliwanag. Wala siyang pakialam sa security guy, kaya kailangan kong mag-improvise. Natapos kong sabihin kay Jason na kapag hindi siya umalis, tatawagan ko si Sebastian Alvaro, at sasabihin ko sa kanya na siya, si Jason ay gumagawa ng eksena sa opisina, hinahanap ang kanyang asawa. Narinig ito ng lahat, at ngayon ay natakot sila. Anong ginawa mo? Hey, it worked. Hindi siya nagpakita ngayon, tinuro niya. Sinabi ba niya kung bakit niya ako gustong makita? Curious kong tanong. Oo, he was here to talk to you about your wedding. Sigurado siyang makikinig ka sa kanya, at iiwan mo si Sebastian. Sinabi niya sa akin. Ha, hindi totoo, sabi ko na ikinangiti niya. Alam ko. Anyway, my driver is waiting outside. I'll get going, see you tomorrow. Sabi ko habang tumatayo. Kinuha ko ang bag ko at ang coat ko. See you. Naglakad na ako palabas at nakita ko kaagad si Alfred, habang kumakaway sa akin. Nakangiti ako habang naglalakad papunta sa sasakyan. Salamat sa pagpili kay Alfred Uber. Pabiro niyang sabi, habang binubuksan ang back door. Tumawa ako bago umupo. Isinara niya ang pinto bago pumunta sa driver's side. Pagkatapos ay dumiretso kami sa bahay. Nang may park na niya ang sasakyan ay lumabas na kaming dalawa, at pumasok sa loob. Napahinto ako sa paglalakad nang makita ko si Sebastian na nakaupo sa couch, kasama sina Carter at Adam sa tabi niya. Napatingin silang lahat sa tunog ng pag-click ng heels ko sa sahig. Nasa middle table ang laptop ni Sebastian, at bago ako pumasok ay nakatingin silang lahat sa screen. Sa di malamang dahilan, hindi umiwas ng tingin si Sebastian gaya ng karaniwan niyang ginagawa. Sa halip, nanatili ang matalim niyang titig sa akin na para bang sinusuri niya ako. Good night dear, narinig kong sabi ni Alfred kaya napalipat ang tingin ko sa kanya. Good night, ngiti ko. Naglakad siya papunta sa guest house, habang ako naman ay tahimik na naglalakad papunta sa hagdan. Nag-dinner na ako sa office kaya hindi na ako bababa. Pagpasok ko sa kwarto ko, inilapag ko ang handbag ko sa sofa, tinanggal ang heels ko, tinanggal ang butones ng jeans ko, at tinali ang buhok ko ng messy bun. Pumunta ako sa aking banyo at nag-relax na naligo, pinapawi ang aking mga kalamnan. Nang matapos ako ay nagpatuyo ako at nagsuot ng pajamas. Tumalon ako sa kama ko, dala ang isa sa mga librong binabasa ko. Binasa ko ang ilang pahina, at pagsulyap ko sa orasan ay 10:30 na ng gabi. Itinabi ko ang libro sa mesa ng kama, bago tumayo. Nauhaw ako. Bumaba na ako at nang nasa kalagitnaan na ako ng hagdan, sumilip ako sa sala. Dimmed ang mga ilaw kaya madilim ang paligid, at duda ko na may nakaupo sa couch. I hate the dark, wala akong makita. Looking for someone. Napatalon ako sa gulat, lumingon ako para harapin ang boses. Bumibilis ang tibok ng puso ko sa dibdib ko, habang nakahawak ako sa rehas. Tumayo si Sebastian ilang steps ang layo sa akin, and he was looking at me with an unreadable expression. No, sumagot ako. Why are you peeking? Did you see or hear something? Nag-aalalang tanong niya.
Agad akong umiling ng no, ang dilim lang sa baba. Nagtataka siyang tumingin sa akin, yeah, dimmed the lights kanina. I'm not exactly fond of the dark, sabi ko at pinagmasdan ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha niya. Hindi siya umimik, sa halip, nilagpasan niya ako at bumaba. Makalipas ang ilang segundo, bumalik sa normal ang mga ilaw. Bumaba ako at huminto ng ilang metro ang layo sa kanya. Salamat. May kailangan ka ba sa baba? Matigas na tanong niya. I just wanted anything to drink, sagot ko at tumango naman siya. Pumunta siya sa malaking glass door at tumayo doon, nasa bulsa niya ang kamay niya habang ako naman ay pumunta sa kusina para kumuha ng baso ng tubig. Nakasandal ako sa counter habang umiinom. Lumipat ang mga mata ko sa kanya, at nakatingin pa rin siya sa labas. Ngayong nakatitig ako sa kanya, napansin kong naka-gray na sweatpants siya at puting t-shirt. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang walang suit. Ang t-shirt ay nagpalabas ng muscle ng kanyang braso, at ang outline ng kanyang likod ay showing clearly. Malaki ang puwet ng lalaking ito. Nilagay ko ang baso sa lababo, bago naglakad pabalik sa hagdan. Mula sa gilid ng aking mga mata, kitang-kita ko siyang gumagalaw. Halos nasa itaas na ako ng hagdan nang mamatay ang mga ilaw sa ibaba. Hinihintay niya ako, lumingon ako sa hallway papunta sa kwarto ko, at binuksan ko ang pinto. Tumingin ako sa likod ko, at nakita ko ang likod niya, naglalakad papunta sa kwarto niya. Ito ang unang beses na nagkausap kami. Kaninang umaga, nagising ako sa usual time ko. Naghanda na ako para sa trabaho, at kinuha ang bag ko, bago bumaba. Pagliko ko para pumunta sa kitchen area, dumapo ang mga mata ko kay Carter na nakaupo sa dining table. Nakatutok ang mga mata niya sa phone niya, habang mabilis na nagtatype ng kung ano. Hinanap ko si Thalia, pero wala siya. Naglakad ako palapit sa kitchen counter, at narinig ang mga footsteps ko, tumingin sa akin si Carter. Good morning, bati niya sa akin na may banayad ng ngiti. Natigilan ako, hindi ko inaasahan na kakausapin niya ako, o nginingitian man lang ako. Good morning, ngiti ko pabalik. Napatingin ako sa dining table at nandoon na ang almusal, nakahanda na ang lahat. Nagtimpla ako ng kape bago naglakad papunta sa mesa, at umupo sa usual seat ko, na nasa harap ni Carter. Saglit akong napatingin sa kanya, at doon napunta ang mga mata ko sa isang kakaibang logo sa kanyang t-shirt. Parang pamilyar, pero mukhang kakaiba. Inilipat ko ang tingin ko sa sa balikat niya, and everything clicked. Inside out ang t-shirt niya. Inside out yung t-shirt mo, wika ko kaya napatingin ulit siya sa akin. Pagkatapos ay tumingin siya sa ibaba, bago bumuntong hininga. So that's why the security guards were looking at me weirdly. Pagtatapos niya kaya napangiti ako. Thank you, sabi niya at tumango ako sa kanya. Kinuha ko ang isa sa toasted bread, at nilagyan ng butter ang ibabaw nito. Kumuha ako ng kaunti at malutong na parang gusto ko. Good morning. Lumingon ako sa kanan ko at nakita ko si Thalia at Alfred na naglalakad papunta sa amin. Good morning, bati ko sa kanila. Umupo si Thalia sa tabi ko, habang si Alfred naman ay umupo sa tabi ni Carter. Malapit nang dumating si Sebastian, sabi ni Thalia sa amin. Sinimulan niyang ihain sa kanila ang kanilang almusal, at inilagay ni Carter ang kanyang telepono sa gilid para tumutok sa kanyang pagkain. Here, sabi ni Thalia habang naglalagay ng scrambled egg sa plato ko. Thanks. Morning. Tumangala ako at nahagip ng mga mata ko, ang mapupusok niyang mga mata na kulay abo. Parang kahapon, hindi siya umiwas ng tingin. Instead, he kept eye contact as he walked around the table, at umupo sa left side ko. Umuupo siya kadalasan sa dulo ng mesa, bakit siya uupo sa tabi ko? Hindi ka ba uupo sa usual spot mo? Naguguluhang tanong ni Thalia sa kanya. Umiling siya ng no. I'm good. Napatingin ako kay Thalia. Kahapon unang beses niya akong kinausap pagkatapos ng isang buwan, at ngayon ay nakaupo siya sa tabi ko para mag-almusal. Iniisip ko kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Kumuha siya ng breakfast niya, at nagsimula na kaming kumain. Iyon ang unang pagkakataon na kaming lahat ay sabay-sabay na kumain. Pagkatapos ng almusal, hinatid ako ni Alfred sa aking opisina. Lumipas ang araw na medyo mabagal, at nakakapagod. Pag-uwi ko, naligo ako at nagsuot ng pajamas at pumunta sa swimming pool area, para gumuhit sa sketchpad ko. Nasa guest house si Thalia, at talagang tahimik at walang laman ang main house. Hindi kami sumabay sa dinner ni Sebastian, kaya nahulaan ko na nagtatrabaho pa siya. Walang sinabi si Thalia tungkol sa kanya, kaya hindi ko alam kung nasaan siya.
Umupo ako sa upuan habang nakapalibot sa akin ang mga gamit ko. Masyado akong nahuli sa aking pagguhit kaya hindi ko napansin na may tumabi sa akin hanggang sa magsalita siya. Ang ganda ng drawing. Napatalon ako sa gulat, napaangat ang ulo ko para tingnan ang tao. Sebastian. Nakatayo siya doon, nakalagay ang kamay sa bulsa habang nakatingin sa akin. May hawak siyang tuwalya sa kabilang kamay. Naka-black t-shirt siya at navy blue na swim shorts. Salamat, sabi ko, at binigyan niya ako ng mariing tango. Pumunta siya sa katabing upuan at umupo. Inalis ko ang tingin ko sa kanya, at pinagpatuloy ang pagdodrawing ko. I'm sorry, bigla niyang sabi, kaya napatingin ako sa kanya. Nakatutok na ang mga mata niya sa akin. For what exactly? Tanong ko, medyo alam ko ang sinasabi niya, pero gusto kong sabihin niya. For my attitude, for the credit card thing, and everything I said, he trailed off. Makalipas ang isang buong buwan. Pero bakit bigla siyang humingi ng tawad? Ano ang nagpabago sa isip mo? Curious kong tanong. I learned about a few things, simpleng sagot niya, na ikina-confused ko. What things? What things? Inulit ko ang iniisip ko. Nagkibit balikat siya, things. Sa dismissive na sagot niya sa akin, I knew that he wouldn't tell me more anytime soon. Hindi mo ako kailangang patawarin kaagad. Take your time, idinagdag niya. Action speaks louder than words, sabi ko habang binalik ang tingin sa aking sketch. Napasulyap ako sa kanya, at nakatingin siya sa pool, nalilito sa sarili niyang pag-iisip. Bahagya kong ipinilig ang ulo ko, bago ipinagpatuloy ang pagguhit. Makalipas ang ilang minuto, nakarinig ako ng kaluskos sa tabi ko, at nang paglingon ko, dumapo ang mga mata ko sa isang hubot-hubad na likod. Nanlaki ang mata ko sa bagong view, pero hindi ako umiwas, hindi ko kaya. Nilagay ni Sebastian ang t-shirt sa upuan, bago naglakad papunta sa pool. Hindi na siya lumingon o nagdalawang isip, bago siya tumalon sa tubig na tumilamsik ito kung saan-saan. Buti na lang hindi ako masyadong malapit. Imbes na bumalik sa drawing ko, nakita kong nakatingin ako sa kanya na lumalangoy. Most of the time nasa ilalim siya ng tubig, pero kitang-kita ko ang silhouette niya. Lumapit siya at humiga sa kanyang likod, lumulutang sa tubig. Iminulat niya ang kanyang mga mata, at tumingin siya sa paligid bago muling itinuon ang mga mata niya sa akin, kaya bumilis ang tibok ng puso ko. Lumangoy siya sa gilid, at inilabas ang sarili sa tubig. Pumunta siya sa upuan niya, at kinuha ang towel at t-shirt niya. Pinulupot niya ang tuwalya sa leeg niya, bago lumingon sa akin. Good night, sabi niya. Good night. Umalis na siya, at naiwan akong nakatingin pa rin sa likod niya. Oh Lord! At dito na po, nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.